mo rito? Manong ginagawa ng chip ng babae nga dito? Hoy, Pokpok! Mark! Mark! Alam mo ba kung sino itong binabasos mo? Anak ko si Clarissa at dito siya titira! Ikaw? Ikaw ang nawawalang anak ni Ferdinand? Tignan mo na. Bakit, Vanessa? Kilala mo ba si Clarissa? Yes, Dad. Kilala ko kung sino siya at alam ko kung saan siya nanggaling. Kaya imposibleng totoo yung sinasabi niya. Hindi siya maaaring mag-isang Fuentebella. Charles? Charles! Anong nangyayari? Ha? Charles, bakit? Bakit? Charles! Ulo mo! Sakit! Nay! Nay! Tulungan niyo kami, Nay! Bakit? Gamot! Gamot! Dali! Charles? Charles! Charles, medyo na hinahanap na yung gamot mo, Charles! Dali ka, dali! My God, Ferdinand! Isa yung babae nagpapanggap na mayaman para mahulog ang loob ni Mark sa kanya. Totoo, nagpanggap ako. Pero hindi dahil sa gusto kong lukuhan si Mark. Nagawa ko yun kasi natatakot ako na malaman niyang totoo at hindi niya ako magustuhan. Tama. Pero mahal ko siya. Sinungaling! Paiyak-iyak ka pa dyan? Tama na! Huwag nga kayong maniwala dyan. Tama na, Mark! Isa siyang gold digger ng GRO eh! Alam ko ng lahat. Wala nang mababago dahil anak ko si Clarissa. Pero Dad, magkasing edad kami. Paano hindi ko maintindihan yun eh? May kapatid akong Pokpok! Nakilala ko ang nanay ni Clarissa bago kami kasal ng mami mo. At may nangyari sa amin. Ferdinand, minsan mo na akong nasaktan sa mga pangyayari. Please, huwag mo nang ungkatin! Ano? Ma? So all this time pala, may nawawala akong kapatid sa labas. At alam niyo yun. Akala ko ako lang nag-iisang anak niyo. Yung pala, hinayaan niyo ako magmukhang tanga! Mark! Mark! Masaya ka na? Ha? Masaya ka na? Nagulo mo yung pamilya ko? Tama na. Nay, ano kaya ang sakit ni Charles? Alam ko migraine lang, pero ganun ba talaga migraine? Hindi ko din alam eh. Baka, siguro, wala din ako alam sa sakit na yan eh. Natakot ako na eh. Ano nangyari kanina? Wala akong magawa. Nakaramdam ko mawawala sa akin si Charles. Hindi ko kaya na. Anak, huwag mo nga takutin ang sarili mo. Sigurado ako, walang anuman niya. Sana, Nay. Sana. Clarissa, pasensya ka na ha. Temporary lang ito dahil sobrang bilis ng pangyayari, hindi pa natapos yung kwarto mo. Pero next week, ililipat na kita doon. Hindi, tama na nga ho ito. Okay na ho ito. Ang ganda-ganda nga ho eh. Hindi pa yan. Mas maganda yung kwarto talaga.
Sa dinami-dami mo ng tao sa mundo, hindi ako kapaniwala yung ano ni Mark. Baka hindi maganda kung dito mo kami. Pag naiintindihan niyo, ito na tatandaan mo. May karapatan ka sa bahay nito dahil sa Pentevelia. Noong pa talagang nainit na ho yung mag-ina ninyo kay Clarissa. Baka naman ang pag dumito kami, lalo naman ho siyang pag-initan. Mamu, hanggang ako ang pati ng pamilya ng bahay nito, walang masamang mangyayari sa mga ko. Patsagaan niyo muna to. Uy, bilisan niyo yan. Ito, palitan mo ng bedsheet. Hey, where are you going? Out of this damn house! Will you stop it, Mark? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit pati ako sinisigawan mo na? Ma, I don't understand eh. Kahapon lang nag-iisa akong anak. Yung pala dalawa kami. May kapatid ako sa labas. At ang masama pa nito, si Clarissa pa ang kapatid ko. Mark, I know it's hard for you, but it's also hard for me. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Now more than ever, kailangan magpalakas ka sa ama mo. What for? Dahil ikaw ay tunay na Fuentebella. Anak lang siya ng isang pokpok. Gusto mo bang maalisan ka ng mana nang dahil lang sa anak na isang pokpok? Imposible. Kapatid man o hindi, makikipagpatayan muna ako bago ko hatihan ng kahit na ano man yung Clarissa na yun. Ako lang ang Fuentebella. Nag-iisang tunay na Fuentebella. That's better. Mark, makinig ka sa akin mabuti. Hindi tayo patatalo. Kung sa kasa siya nanggaling, sa kasa natin siya ibabalik. Dahil sa pamamahay na to, ikaw lang ang nag-iisang tunay na anak namin. Lahat, ginawa ko na para kay Mark. Nagkaintindihan ba tayo? O ngayon, kung ayaw ni Mark na tumira si Clarissa dito sa bahay ko, wala akong magagawa. Anak ko si Clarissa. Anong pinapalabas mo? Na mas kinakampihan mo pa yung Clarissang yan kaysa sarili nating anak? Si Clarissa kadugo ko, si Mark hindi. Vanessa. Dito titira si Clarissa. I expect you and Mark to treat her right. Anak, natatakot ako dyan sa ginagawa mo eh. Baka mamaya malaman ni Ferdinand na nagpapanggap ka lang. Mamo, ano ka ba? Mamaya may makarinig sa inyo eh. Pero anak, Mamu, kailangan niyo nang sanayin ang sarili niyo na ako si Maylene. Ako ang anak ni Ferdinand Fuentebella. May karapatan ako sa bahay na to dahil isa akong Fuentebella. Walang pwedeng makapagpaalis sa atin dito. Charles? Kathy. Kamusta na yung baby ko, ha? Masakit ba ang ulo mo? Nice na ako. Okay na ako. Takot kasi ako kanina eh. Mas ko akala ko ano na nangyari sa'yo. Charles, may sakit ka ba? Huh? Sakit? Nalala pa tuloy yung baby ko. Wala to, Catherine. Ganito lang ako pag sinusumpong ako ng migraine ko. Hindi ba nasabi ko sa'yo na may migraine ako? Ngayon natatakot pa rin kasi ako dahil kanina lang kita nakita sinumpong eh. Salamat sa Diyos. Wala kang sakit. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko kapag nalaman ko may sakit ka, baby. Mamu! Alam niyo kung ano nakita ko? Nakita ko yung ginagawang kwarto. Ano na kayo? Ang ganda-ganda. Tignan mo nga naman, sino nga naman makakapag-akala na lahat ng pangarap ko matutupad?
Nay, tingnan mo ha. Ala ng mga bubong nagawa sa karton, ala ng mabaho, tsaka masiip na lugar. Ay! Wala na tayo dun sa kasang yun! Alam mo, anak, mas gusto ko doon. Kasi libre akong gumalaw-galaw eh. Hindi katulad dito, para naman tayong dinumero eh. Sus! Sana yan lang yan, tingnan nyo. Mamaya, magugulat kayo. Nakalimutan nyo yung walang kwentang kasang yun. Anak, dalawa lang tayo dito sa loob ng kwarto. Alam nating dalawa kung ano ang talagang totoo. Hindi tayo nababagay dito. Ay, nako. Sa lahat ng sinabi niyo, yan ang hindi totoo. Dahil ako, buong buhay ko, ang pinangarap ko lang ay magkaroon ng ganitong klaseng buhay. At naniniwala ako na bagay tayo rito. Yung buhay na walang hirap, yung napapaligiran ka ng magaganda at mamahaling gamit. Yung kasa na yun, nako, doon na lang yun. Gagawin ko ang lahat, huwag lang ako bumalik doon. Huwag lang mawala sa akin yung mga nandito ngayon. Ay naku, ba't ba tayo nakaupo dito? Ba't di natin bisitahin na mahiwagang prinsesa sa bago niyang castle? Hindi mo papasukin tayo nun, baka pahabulan tayo sa aso. Paano kung hindi? Paano kung hinihintay niya lang tayong mga musa sa kanya? Mali mo pagkatapos ng lahat, okay na. Halika na nga! Uy, ano ba? Dito ka lang, no? Sobra kaya sa mga love story mong comics eh. Eh, dito nga siya, hindi nga tayo kinausap eh. Ngayon pa kayo nasa magandang bahay na siya. Wala na yun, malabo na siguro magkaisang pa kami. Sad naman ako doon. Ba't mo naman nasabi yan? Eh, iba na kasi yung buhay niya dun eh. Malamang, nag-iba na rin siya. Alangan na ako para sa kanya. Ganoon? Eh, sino kaya nababagay sa kayamanan ng Clarissa, Ber? Kita mo nga naman, oh. Sa lahat ng tao sa mundo, ikaw pa naging kapatid ko. Umamin ka na kasi. Paano mo ba nagawa yung milagrong yun? Ano bang pinapalabas mo? Gawa-gawa ko lang tong lahat. Bakit? Hindi ba? Kailangan ba talagang paniwalaan na kapatid kita? Wala akong pakialam kung gusto mong paniwalaan. Oh, matapang pa rin. Dapat pala magpasalamat ako sa'yo, no? Kasi kung hindi mo ginawa sa akin yung mga kawalangian mo, sana hindi ako nakita ng daddy natin. Bigla akong natahimik. Kita mo nga naman ang kapalaran. Buti walang nangyari sa atin. Tsaka buti nilang hiniya mo ako. Sino nga naman bang makakapag-isip na pagkatapos ng lahat ng to, magkapatid pala tayo? Hindi totoo yan. Tandaan mo to. Babantayan ko lahat ng galaw mo. Ba dapat lang? Baka pag di ako mapagpigil, kung ano pang magawa ko sa kanya. Mark, be patient. Kailangan mag-ingat tayo sa mga galaw natin laban sa Clarissa noon. Dahil kung hindi, ang daddy mo makakalaban natin. Yung mga kakapal na kung paano magsalita eh. Sumampa lang siya dito sa bahay. Kala mo kung sino siya kung umaste. Alam mo nga, hirap talaga ang paniwala na magkadugo kami eh. Hayaan mo muna siya. Mas mabuti nga kung magpakabait ka muna. Para lumuwag ang mga galaw niya. Saka tayo papasok. Tignan lang natin kung saan siya pupulitin. Ipikit mo na yung mga mata mo eh. Yan, sandali lang naman. Sandali, meron lang ako sorpresa sa'yo. Gusto mo lang magnakaw ng halik eh. Oh. Ay, naku. Hindi kita hahalikan. Meron lang ako sorpresa sa'yo. Pikit mo na, pikit mo na. Tanan! Baby, yung paborito mong jacket, oh. Tinahi ko yung sira niyan. Tingnan mo nga kung halata pa. Halata pa ba? Hindi. Mukha nga hindi nasira eh. Babe, alam mo, swerte-swerte ko. Kasi ako napili mong mahalin eh. Kaya, matapos man ang buhay ko ngayon, okay lang. Babe.
Bakit naman ganyan ka magsalita? Huwag ganyan, ha? Diba, sabi mo sa akin, kahit kailan hindi na tayo magkakahiwalay uli. Sabi mo pa nga sa akin, tatanda tayong magkasama. Diba? Oo nga. Tingnan mo yung mga bituin, babe. Alam mo, yan ang wini-wish ko sa bawat bituin na makita ko. And sana, hindi na tayo magkahiwalay. Sana habang buhay na tayong magkasama. At sana habang buhay na tayong masaya. Oh, Vanessa. Di ba nagpanda ako sinigang? Ano yung paborito ni Clarissa? Ferdinand, sinigang's too ordinary. Yeah, but... I just thought na ngayon na Clarissa's also Fintibella, I should start introducing her to exotic food. Tsaka, she should try eating Japanese. She should learn how to eat like a Fintibella. Right? Clarissa, tikman mo to. Masarap to. Lagyan mo ng sauce, ito. At saka ito, lagyan mo Daddy, okay lang naman po. Pero hindi po kumakain ng pwede mo kang ipaprito. Oh, sige, paprito natin. Anak, yung bang siomay, piniprito? For your information, Clarissa, you're really supposed to eat that raw. At saka, Mamo, hindi ho yan siomay. That's called California Maki. Siya nga pala, Clarissa. Hindi ka ba nahihirapan sa salitang daddy? Malamang hindi, no? Sanay ka sa salitang papa. Yun ang tawag mo sa mga customers mo, di ba? Teka. Kumain tayo sa labas. Hindi mo gusto. Ano sinabi ko? Totoo naman eh. Pare, dapat malaman ni Cathy yun. Para ano pa? Para problemahin niya. Para iyakan niya ako gabi-gabi. Pare, kahit sabihin ko kay Catherine, hindi pa rin ako gagaling. So, bakit bibigyan ko pa siya ng alalahanin niya? Dahil karapatan niya malaman yung bilang nobel mo. Ano gusto mong mangyari? Isang araw, magulat sa namin siya na wala ka na. Bakit ka naging ganyan? Bigla kang tumahimik. Cathy, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Tama na, huwag natin pag-usapan to. I can't believe it. You actually walked out on me and your son. Hiniya mo kami sa harap ng bastardo mo. What do you want me to do? Just sit there and watch you humiliate my daughter? Baka nakakalimutan mo. Ang taong minamali mo ay ang tunay kong anak. Okay. If you insist na tunay mo ang anak si Clarissa, well, tunay mo ring anak si Mark. And I have legal documents to prove that. See, that's the point. Kay Mark, kailangan pa lang ng legal documents para mag-prove lang na Fintibella siya. Si Clarissa, dugo ko. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Mark. Na ano? Nampun siya?